Si Sato ay isang walang silbing lalaki na umibig sa isang mahiwagang prinsesa mula sa ibang mundo. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng angkis nito ay gumawa sa kanya na isang bayani na may napakalakas na kakayahan, ngunit kailangan niya itong patuloy na makipag-ugnayan upang maging pinakamalakas. Nagsisimula ang kwentong ito sa pangangaso ni Sato ng mga kulisap sa gabi tulad ng sinumang normal na lalaki, hanggang sa isang napakalaking portal ang bumukas sa harap niya. Isang babae na nagngangalang Hemi ang dumaan kasama ang kanyang lolo, si Alabaster, kaya syempre, nagmadali siyang lumapit upang makita ng mas malapitan. Matapos magpakilala, hiniling ni Hemi kay Sato na itago ang kanyang nakita, at bilang kapalit, ito ay magiging kanyang matalik na kaibigan. Pagkalipas ng 10 taon, nagising si Sato upang makita si Hemi, na palihim na pumasok sa kanyang apartment upang bigyan siya muli ng almusal. Muntik na niya itong pakainin ng kanyang umaga bilang kapalit, ngunit nahihiya siyang subukan ang isang bagay na matapang, kaya tinitigan na lamang niya ang magandang mukha nito habang pinag-uusapan nito na ito na ang huling araw ng pasukan. Ilang minuto ang lumipas, naglalakad na sila papunta sa paaralan, at habang kumakaway siya, tinitigan ni Sato ang pares ng singsing sa kanyang mga aset. Ilang taon na ang nakalilipas, sinabi ni Hemi na ang singsing ay pag-aari ng espesyal na taong pakakasalan niya sa hinaharap at tinanong siya kung gusto niya itong pakasalan, na siyang sandaling umibig siya rito. Sa kasalukuyan, nakalimutan na niya ito, ngunit naaalala pa rin ito ni Sato at nais niyang sabihin sa kanya ang kanyang nararamdaman. Kalaunan ng araw na iyon, nakatanggap si Sato ng text mula kay Hemi na humihiling na pumunta sa isang Furry Works Festival, at naisip niya na sa wakas ay pinapayagan na siya nito para sa isang date. Paglubog ng araw, nagmadali siyang pumunta sa festival at nagulat nang makita siyang nakasuot ng yukata, kaya nagawa niyang magbigay ng papuri bago sila magsimulang bumisita sa mga stand. Matapos makita ang lahat ng iba pang atraksyon, dinala siya ni Hemi sa isang pribadong lugar para manood ng mga furry works, kaya nagpa siya si Sato na sa wakas ay aminin na ang kanyang nararamdaman dito. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, sinabi ni Hemi na babalik na siya sa bansang sinilangan ng kanyang lolo, na siyang ikinalungkot ni Sato at nawalan siya ng masabi. Pagka-uwi, sinubukan niyang baguhin ang isip nito, ngunit nagpasalamat na lang si Hemi sa kanya para sa lahat ng magagandang karanasan na kanilang pinagsaluhan bago pumasok sa loob. Nang gabing iyon, bumalik si Sato sa kanyang silid, nahihirapan pa ring tanggapin ang sinabi ni Hemi nang biglang bumukas ang isang portal sa kagubatan. Matapos makilala ito bilang ang portal noong gabing una siyang nagpakita, tumakbo siya palabas upang pigilan si Hemi sa pag-alis. Sa kasamaang palad, sinabi niyang kailangan itong gawin dahil kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang prinsesa. Pagpasok niya sa portal, naisip ni Sato na bumalik, ngunit nabalot ng kanyang damdamin ang kanyang paghatol, kaya tinalikuran niya ang lahat at nagpas siyang tumalon din. Sa sumunod na sandali, nasa isang bulwagan siya ng kasal, pinapanood si Hemi na malapit ng ikasal sa isang prinsipe. Habang nagtataka ang lahat kung sino ang mukhang maalikabok na lalaking ito, isang itim na halimaw ang nagpakita, kaya sinubukan itong pigilan ni Alabaster, ngunit siya ay natamba. Pagkatapos ay sinabihan ng lahat si Hemi na magbigay ng singsing sa prinsipe upang mailigtas niya sila. Gayunpaman, bigla niyang kinas ang lalaking si Sato. At ang buong kapilya ay natabunan ng liwanag nang makuha ni Sato ang singsing. Dahil walang oras, inihagis ni Prinsipe Marcy ang kanyang espada kay Sato, at ito ay nagliwanag ng may napakalaking kapangyarihan. Sa kabila ng pagkalito, ginamit ito ni Sato upang tapusin ang halimaw, ngunit agad siyang nawalan ng malay. Pagkalipas, nagising si Sato sa isang silid at nakita si Hemi, na pagkatapos ay ipinaliwanag na siya ang prinsesa ng bansang ito, at ang kanyang halik ay para sa susunod na hari at bayani ng kanilang kaharian. Hindi niya kailanman ginustong magpakasal sa isang prinsipe, kaya naman hinalikan niya ito, ngunit ngayon ay kailangang ipaglaban ni Sato ang kanilang kaharian bilang bayani gamit ang kapangyarihan ng singsing. Tinanggap ito ni Sato, kaya isinama niya ito upang makita ang mga maharlika ng bansa, ngunit lahat sila ay tutol sa desisyon ni Hemi na pumili ng isang kakaibang lalaki kaysa kay Prinsipe Marcy. Nakakagulat na sinuportahan sila ni Marcy, kaya isinama ni Alabaster sina Sato at Hemi upang salubungin ang bansa bilang kanilang bagong hari at reyna.
Pagkatapos, sinubukan ni Sato na linisin ang kanyang isipan sa pamamagitan ng maligamgam na paliguan, ngunit sinamahan siya ni Hemi na lantad ang kanyang maharlikang asset. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa pagkaladkad sa kanya dito, ngunit pinigilan siya ni Sato at sinabing malugod siyang lalaban upang protektahan ang kanyang bansa, kahit na kailangan niyang iwanan ang lahat ng iba pa. Namula si Hemi dahil dito, kaya tinanong niya kung talagang gusto siya nito, ngunit sinabi ng walang alam na si Sato na inaalagaan niya ito bilang isang mahal na kaibigan upang maiwasan ang magmukhang desperado. Pagkatapos lamang, inatake ang kastilyo ng mas maraming itim na halimaw, kaya pareho silang tumakbo palabas at sinabihan si Sato na lumaban muli. Sa pagkakataong ito, pinigilan sila ni Hemi dahil walang alam si Sato tungkol sa pakikipaglaban, ngunit sinabi ni Alabaster na tungkulin na niya ngayon bilang tagapagdala ng singsing. Dahil dito, kumuha si Sato ng palakol at sinabi kay Hemi na malugod siyang lalaban para sa mundo nito. Pagkatapos ay hinalikan niya ito upang mapataas ang kapangyarihan ng singsing. Ilang sandali pa, isang lokal na babae ang muntik ng lamunin, ngunit iniligtas siya ni Sato at nagtaka kung bakit hindi siya nawalan ng malay tulad ng unang beses. Ipinaliwanag ni Alabaster na ang halik ni Hemi ay nagbibigay sa kanya ng mas maraming lakas, ngunit hindi ito magtatagal dahil sinimulan niya lang gamitin ang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, isang Dark Knight ang sumulpat, kaya sinugod ito ni Sato, iniisip na ito ay magiging isa na namang sandali ng pag-aura farm. Gayunpaman, pagkatapos siyang matamaan sa pader, sinabihan siya ni Alabaster na tumakbo, kaya't pareho silang nakatakas papasok sa kastilyo. Habang hinahabol sila ng mga halimaw, ginamit ni Alabaster ang kanyang elemental magic upang harangan ang kanilang mga landas, ngunit ito ay naging isang pagkakamali nang sila ay ikulong ng Dark Knight. Habang naghahanda silang dalawa na harapin ang kanilang mga kapalaran, nagpakita si Marcy at pinigilan ang Knight gamit ang apoy bago sinabihan si Sato na tumakbo papunta sa isang karwahe sa labas. Pagkalipas ng ilang minuto, niyakap ni Hemi si Sato habang mabilis na lumalayo si Marcy sa bansa. Ipinaliwanag ni Alabaster na ang Dark Knight ay nagtatrabaho para sa Lord ng Abyss, at dumating lamang ito upang kunin ang singsing ni Sato. Nag-alala si Sato tungkol sa pag-iwan sa kaharian, ngunit sinabi ni Alabaster na wala pa siyang sapat na lakas upang pigilan ang mga puwersa ng kadiliman. Upang makamit iyon, kailangan niya ng higit pang mga singsing, ngunit matapos maalala na kinailangan niyang pakasalan si Hemi upang makuha ang una, natarante si Sato. Sinabihan siya ni Alabaster na matuwa dahil kailangan niyang makuha ang apat pang prinsesa upang makamit ang walang limitasyong kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang oras, nakahanap sila ng hotel, at agad na nag-alok si Alabaster na manatili kay Hemi para sa proteksyon, ngunit tinanggihan niya ang nakakatakot na matandang geyser para kay Sato. Matapos silang makakuha ng kwarto, sinabi ni Hemi na ayos lang sa kanya na wasakin niya ang ibang mga prinsesa, ngunit alam niyang nagseselos na ito. Pagkatapos lang, nagsimulang pumiglas si Sato na parang nasaktan, kaya sinabihan siya ni Hemi na alisin ang damit. Sumunod siya, iniisip na ibibigay sa kanya ng babae ang kanyang gusto, ngunit matapos tingnan ang mga pasa nito, sinisi ni Hemi ang sarili sa kanyang sakit at tumakbo palabas. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, napadpad si Sato kay Marcy sa balkonahe, at sa kabutihang palad ay nakita niya si Hemi na tumatakbo. Alam din niya na may problema sila, kaya sinimulan niya sa pamamagitan ng pagtawag kay Sato na matapang na pakasalan si Hemi at tanggapin ang responsibilidad sa mga singsing. Matapos aminin na medyo natakot siyang gawin ang sakripisyong iyon, ipinaalala niya kay Sato na literal niyang tinalikuran ang kanyang buhay para makasama si Hemi, kaya dapat lang niyang sabihin dito. Ilang sandali pa, natagpuan ni Sato si Hemi sa isang hardin at inamin na umiibig siya rito at pumunta lamang dito para makasama ito. Naging emosyonal si Hemi, kaya inamin din niya na mahal niya ito at nalulungkot dahil kailangan nitong gawin ang napakaraming mapanganib na bagay para lamang maging asawa nito. Kailangan din niyang makasama ang ibang mga prinsesa, ngunit sinabi ni Hemi na tapos na siyang tumakas sa tadhana hanggat mahalin niya ito. Matapos ay alay ang kanyang puso at katawan sa kanya, bumalik sila sa silid, ngunit natarante si Sato dahil hindi niya inaasahan na mawawala ang kanyang vicard ng ganito kaga. Medyo kinakabahan din siya, ngunit tiniyak sa kanya ng babae na gusto niya ito. Nang sumunod na sandali, itinulak siya ni Sato sa kama, ngunit habang sinusubukan niyang agawin ang kanyang maharlikang asset, may biglang pumasok sa isip niya.
Matapos humiwalay, sinabi niyang hindi maaaring maging ganito casual ang kanilang unang pagkakataon dahil 10 taon na niyang pinapangarap ang sandaling ito, at dapat itong maging perpekto. Medyo kinabahan siya sa buong 10 taong obsesyon, ngunit nangako si Sato na sisiguraduhin niyang matatapos ito kapag sa wakas ay nagkaroon na sila ng perpektong pagkakataon na magsesyonan. Hanggang sa panahong iyon, nagpa siya silang magpigil at gugulin ang natitirang gabi sa paglaban sa kanilang mga di banal na pagnanais. Kinabukasan, narinig ni Alabaster ang tungkol sa kanilang nakakabagot na gabi at inamin na ginugol niya ang gabi sa paghihintay sa mga sigaw ni Hemi. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanila na ito ay dahil lamang sa kailangan nila ng sesyon upang mapataas ang kapangyarihan ng singsing. Matapos dumating si Marcy na may mga balabal upang itago ang kanilang kakaibang mga damit, nagtungo sila sa kaharian ng mga elf upang makuha ang singsing na panghimpapawid. Pagdating doon, isang malakas na bagyo ang naglantad sa mga aset ni Hemi, at ipinaliwanag ni Alabaster kung paano ito nilikha ng mga elves 50 taon na ang nakalilipas upang ihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa ibang bahagi ng mundo. Sa sumunod na sandali, isang napakalaking oso ang nagpakita, at nakaisip si Sato ng magandang ideya na hawakan ito. Hindi ikinagulat ng sinuman, sinubukan silang punitan ng oso, ngunit sila ay hinayla sa isang kuweba habang dinadala ng bagyo ang oso palayo. Sa loob ng kuweba, nagpasalamat si Alabaster sa mga elves sa pagliligtas sa kanila, at matapos niyang ipaliwanag kung bakit sila pumunta, inalok sila ng mga elves na isama sa ramka. Gayunpaman, sinabihan nila si Sato na huwag umasa dahil baka hindi niya makuha ang wind ring. Pagkalipas ng ilang minuto, sinamahan sila sa silid ng trono at nakita ang prinsesa na nagtatago sa likod ng trono. Kusang nagpakilala si Sato, ngunit mas nag-aalala si Prinsesa Nephryte sa ginawa niya kay Hemi simula nang ikasal sila. Nang kinakabahan si Sato, nagpa siya si Hemi na ipaliwanag kung paano nila kailangan ang singsing para pigilan ang hari ng Abyss. Pagkatapos ay tinanong ni Nephrites kung naghalikan na sila, at pagkatapos sumagot ng oo si Sato, tumakbo siya papasok para sa muka, na naguguluhan. Sinusubukan nilang lahat na alamin kung ano ang nangyari nang magpakita si Prinsipe Jade at magpakilala. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga gwardya na arestuhin si Sato bago sinabing bahagi lamang ng mga patakaran ng kanilang bansa ang pagpapanatili ng kaayusan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Jade at sinabihan si Sato na huwag mag-alala tungkol kay Nephrites dahil maaaring medyo wala pa itong pag-asa paminsan-minsan. Gayunpaman, nang sumang-ayon si Sato dito, nagwala si Jade sa kanyang harapan. Nagpatuloy siya sa pagsasabing kailangan pa ni Nephrites ng kaunting oras upang maging sapat na matured para sa pag-ibig ni Sato, at dahil mas matagal lumaki ang mga elves, kinailangan ni Sato na manatili sa selda ng hindi bababa sa 8 dekada. Pagkaalis ni Jade, natakot si Sato na naselyuhan na ang kanyang kapalaran. Ngunit dumating ang isang babae at nagtanong kung ginagamit lang ba niya ang mga singsing para makipagsesyon sa mga prinsesa. Sinabi ni Sato na ang mahalaga lang sa kanya ay si Hemi at ang pagpapanatili ng kaligtasan ng mundo nito, kaya tinulungan siya ni Peridot na makatakas at dinala siya sa isang templo kung saan nakatago ang wind ring. Gayunpaman, bigla silang nakarinig ng isang taong papalapit, kaya nagtago sila bago pumasok si Nephrites. Habang sinisimulan niyang sabihin sa mga estatwa ang tungkol sa kanyang desisyon na iwasan ang hari ng singsing, tinanong ni Sato si Peridot kung ang mga elf ay karaniwang ganito kadelusyonado. Pagkatapos ay sinabi ni Peridot na ang mga estatwa ay ang kanyang mga magulang, ang dating hari at reyna ng Ramka na nagsakripisyo ng kanilang buhay upang lumikha ng pader ng bagyo, na pinapanatili silang nakahiwalay. Nang sandaling iyon, narinig sila ni Nephrites, kaya sinubukan ni Sato na aliwin siya gamit ang mga huni ng ibon, ngunit nairita si Peridot sa boses nito at sinabihan siyang manahimik. Nang uutusan sila ni Nephrites na lumabas si Sato at sinubukang magpaliwanag, ngunit nawalan siya ng malay. Habang dinadala sila ni Peridot sa kanyang bahay, nalaman ni Jade ang biglaang pagkawala ni Nephrites, kaya sinimulan niya itong hanapin. Nang mga sandaling iyon, kakasabi lang ni Peridot kay Sato na kailangan niyang pagtiwalaan siya ni Nephrites dahil kailangan niya ang kapangyarihan ng singsing upang iligtas ang kanilang bansa at ang buong mundo. Pagkaalis niya, nagising si Nephrites at muling nataranta, kaya nangako siyang bibigyan siya ng espasyo, ngunit sinuka siya nito. Samantala,
Nakita lang ni Jade ang walang laman na selda ni Sato, at habang tumitindi ang kanyang galit, dumating si Peridot at sinabi sa kanya na tumakas na si Nephrites kasama si Sato. Tinanggihan ito ni Jade at sinabing hindi siya iiwan ni Nephrites, ngunit iginiit ni Peridot na totoo ito at sinabihan siyang kalimutan ang mga nakakatakot na pag-iisip na pinlano niya para sa kanya. Durog na durog si Jade dahil dito, ngunit matapos sabihin ni Peridot na hindi niya talaga iniisip ang kapakanan ng bansa, sinabi ni Jade na hindi kailangang manahin ni Nephrites ang singsing at maging asawa ni Sato. Habang nagpasya siyang hanapin ang bahay nito, humingi ng tawad si Nephrites kay Sato dahil sa pagpapalaban niya ng kanilang mga damit, ngunit sinabi niyang hindi naman ito malaking problema. Gayunpaman, matapos makitang takot pa rin ito sa kanya, tinanong ni Sato kung ang pagiging hari ng singsing ay talagang nagpapatakot sa kanya. Ipinaalala sa kanya ni Nephrites na nagmula rin siya sa ibang mundo kung saan malamang na inaatake ng mga halimaw ang mga tao araw-araw. Nang sabihin ni Sato na ang mundo niya ay hindi ganoon, naging mausisa si Nephrites at humingi ng higit pang mga detalye tulad ng uri ng mga nilalang na naninirahan doon. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ni Sato sa kanya ang lahat ng alam niya at tinanong din kung bakit siya mausisa, dahil umakto siyang parang may kinamumuhian siya mula sa labas ng mundo. Inamin niya na, kahit natatakot, matagal na niyang gustong matuto tungkol sa labas ng mundo. Kaya, binigyan siya ni Peridot ng mga libro tungkol sa mundo, at iyon ang nagpasiklab sa kanyang pagkamausisa. Sabi ni Sato, halos kapareho niya ito, at ang tanging dahilan kung bakit siya ngayon ang hari ng singsing ay dahil isinugol niya ang lahat para makasama ang babaeng mahal niya. Nagbigay ito ng dagdag na kumpiyansa kay Nephrites, kaya hinawakan niya ang mga kamay nito at hiniling na dalhin sa mundo nito balang araw. Pumayag si Sato, ngunit pinaalalahanan siyang takpan ang kanyang plot armor sa susunod na may kahilingan siya. Nang mapahiya siya at tumalikod, tinanong ni Sato kung bakit hindi pa siya lumalabas kung ganoon siya ka-curious sa mundo. Bago pa siya makasagot, sinigawan ni Jade si Sato na palayain ang kanyang minamahal na kapatid. Pagkatapos ay sinabi ni Sato kay Nephrites na ayaw niyang pilitin ang sino man na pakasalan siya, dahil si Hemi lang ang tunay niyang mahal. Matapos niyang mangako na ipapaintindi kay Jade, lumabas sila, ngunit ayaw ni Jade na makarinig ng kahit ano. Gusto lang niyang ibalik ni Sato si Nephrites sa kanya. Nang yumakap siya kay Sato, nagselos si Hemi, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito. Nagngingit-ngit din sa galit si Jade dahil dito, ngunit sinabihan siya ni Nephrites na tumigil dahil hindi niya maaaring ikulong ito sa palasyo habang buhay. Matapos ipaalala ni Jade sa kanya na nais ng kanilang mga magulang na manatili ang singsing sa kanilang bansa, sinubukan muli ni Nephrites na tumugon, ngunit nagpagalit ito kay Jade at inutusan siyang igalang ang sakripisyo ng kanilang mga magulang. Dahil sa takot, bumalik si Nephrites sa kanyang tabi, ngunit nang subukang parusahan muli si Sato, ipinaalala sa kanya ni Peridot na ang hari ng singsing ay hindi isang taong dapat tretuhin na parang isang kriminal. Matapos niyang mangako na aalagaan siya, umalis si Jade kasama si Nephrites. Kalaunan, tiningnan ni Hemi si Sato at pinuri ito sa pakikipaglapit kay Nephrites, ngunit nakita niya na malinaw na nagseselos ito. Doon, ipinakilala ni Peridot ang kanyang sarili kay Hemi at nagpas siyang sabihin sa kanila kung paano naging hiwalay ang kanilang bansa. Ang ina ni na Jade at Nephrites ay may isang nakatatandang kapatid na babae na nakatadhana na maging reyna. Ayon sa kanilang tradisyon, kinailangan niyang magpakasal sa isang elf mula sa kanilang nayon upang mapanatili ang mga singsing sa kanilang bansa, ngunit umibig siya sa manlalakbay na tao. Tinutulan ng buong bansa ang kanilang pag-iibigan at natakot na baka gusto lang nakawin ng lalaki ang singsing para sa kanyang sarili. Pagkatapos, isang araw, bigla na lang siyang nawala. At habang ito ay nagpapasaya sa lahat, inakala ng prinsesa na may kinalaman silang lahat dito, na siyang dahilan kung bakit isinumpa niya ang buong bansa. Sa loob ng maraming taon, sila ay nalubog sa matinding takot. At pagkatapos ikasal ang mga magulang ni Nephrites, isinakripisyo nila ang kanilang mga sarili upang protektahan ang lahat. Gayunpaman, pinanggakwan nila siya na hindi kailanman lalabas, at lubos na nais tuparin ni Nephrites ang pangakong iyon. Kalaunan, sinabi ni Alabaster kay Sato na kailangan nilang umalis at tumuon sa pagkuha ng iba pang mga singsing. Nang tanungin ni Sato kung bakit, ipinaliwanag ni Alabaster na wala silang sapat na oras para gumanap bilang family therapist dahil hindi niya matatalo ang isang Dark Knight.
Sa kabila nito, nagalit si Sato at napansin ito ni Hemi. Ngunit dahil wala na silang ibang pagpipilian, pumayag si Sato na umalis. Habang patungo ang mga halimaw sa palasyo, sinabi ni Alabaster kay Sato na kailangan nilang panatilihing ligtas ang singsing. Kaya, hinalikan ni Sato si Hemi para sa dagdag na lakas. Samantala, nagmamadali si Peridot sa silid ni Nephrites upang balaan siya, ngunit sinabi sa kanya ng nalulumbay na prinsesa na aayusin ni Jade ang lahat. Nagalit si Peridot sa reaksyong ito, at habang ipinapahayag niya ang kanyang pagkadismaya kay Nephrites, sinubukan ng Dark Knight na kunin ang Wind Ring. Doon din, dumating si Jade upang pigilan siya, ngunit pinasabog siya ng kabalyero sa pader. Sa kabila nito, sinubukan pa rin siyang pigilan ni Jade at halos maging abo, ngunit iniligtas siya ni Alabaster. Kasabay nito, kinuha ni Sato ang kanyang espada para lumaban, at inalok siya ni Marcy na suportahan, ngunit madaling natalo sila ng Dark Knight. Sinabi ni Jade na masyado silang mahina para pigilan siya. Ngunit sinabihan siya ni Hemi na itigil ang pagkamuhi dahil isusuko pa rin ni Sato ang lahat para ipaglaban siya. Dahil dito, napagtanto ni Jade na kailangan niyang gumawa ng mas mahusay, kaya nagpa siya rin siyang lumaban. Gayunpaman, kahit na pinagsama-sama ang lahat ng kanilang lakas, patuloy silang natatalo ng Dark Knight, at napansin ni Sato na humihina na ang kanyang espada. Samantala, sinubukan ni Hemi na unawain kung bakit takot na takot si Nephrites na sirain ang pangako sa kanyang mga magulang. Matapos ipaliwanag ang lahat sa kanya, sinabi ni Nephrites na maaari na lang niyang piliing tulungan si Sato nang isinugol ng kanyang mga magulang ang kanilang buhay upang likhain ang Tempest Wall. Sumang-ayon si Hemi na napakalaki ng hilingin, ngunit dahil nakataya ang buhay ni Sato, nagalit siya at nagmakaawa kay Nephrites na bumangon at umakto na parang isang prinsesa sa halip na hintayin ang kanyang nakakatakot na kapatid na gawin ang lahat. Ipinaalala sa kanya ni Hemi na hindi na kailangang lumaban ni Sato dahil ang Wind Ring ang nakataya. Ginagawa lang niya ito para protektahan ang mga tao ni Nephrites. Matapos sabihin ni Hemi na oo, tumakbo sila palayo dala ang martilyo. Ngunit nang makarating sila sa templo, tinanong ni Jade si Nephrites kung ano ang ginagawa niya rito. Agad siyang sinabihan ni Nephrites na tumahimik ito bago tumakbo diretso sa mga magulang nito at durugan ang kanilang mga estatwa. Pagkalipas ng ilang gabi sa isang panaginip, tinanggap ni Hemi si Sato sa bahay at sinubukang makipag-usap, ngunit pumalit sa kanya si Nephrites, na siyang nagpainggit sa kanya. Nang magising at makitang nasa kakahuyan pa rin sila, napansin niya na ginugugol ni Sato ang lahat ng kanyang oras kasama si Nephrites. Habang tumitindi ang kanyang paninibugho, iniisip ni Marcy kung anong bansa ang susunod nilang bibisitahin. Kaya ipinaliwanag ni Alabaster na magsisimula sila sa mga Dragon Folk sa Water Nation. Nang sandaling iyon, humingi si Hemi ng pagkain kay Sato para makuha ang kanyang atensyon, ngunit sinabihan niya itong gawin ito mismo, at iyon ang lubos niyang ikinagalit. Gayunpaman, ang kanyang reaksyon ay ikinagulat ng lahat at ikinahiya siya, kaya tumakbo siya palayo. Sinubukan siyang pigilan ni Sato, ngunit nakita nila ang isang buong bansang may gulong, at ipinaliwanag ni Alabaster na ito ang Fire Nation. Pagkatapos ay nagpa siya siyang kalimutan ng isa pang singsing dahil tiyak na naroon ang prinsesa ng apoy. Gayunpaman, biglang nagbago ang mood ni Marcy, na nagpahinala kay Sato. Dahil walang oras na dapat sayangin, humingi si Alabaster ng hagdan. Ngunit nang may hulog ito, sinabi ni Nephrites na kailangan nilang maghiwalay ng landas dahil mas gugustuhin niyang bumalik sa kanyang nakakatakot na nakatatandang kapatid kaysa umakyat sa gilid ng isang bansang may gulong. Gaya ng inaasahan, sinubukan ni Sato na tumulong, ngunit sinabihan siya ni Hemi na huwag mag-alala, dahil tutulungan niya ang prinsesa sa kanyang lugar. Ilang sandali pa, naiakyat niya si Nephrites sa tuktok habang si Sato ay nakatitig sa kanyang mga aset hanggang sa mapansin niya ito at sinubukang itumba ito. Pagkatapos nilang lahat makaakyat, nagsimulang magsalita si Nephrites tungkol sa kung paano nag-alok ng proteksyon ang mga taong pusa ng Fire Nation sa mga mangangalakal hanggang sa sila ay lumipat at naging permanenteng residente. Matapos siyang purihin sa pagiging isang maaasahan, iminungkahi ni Alabaster na hanapin ang prinsesa sa lalong madaling panahon. Pero sa kanila napagtanto na nawawala na sina Hemi at Nephrites. Ilang minuto ang lumipas, nakahanap si Nephrites ng bagong lugar na mapag-uusapan,
ngunit sa wakas ay lumingon siya at napagtanto na kasama niya si Hemi sa buong panahon na ito, hindi si Sato. Ang mas malala pa, sinabi ni Hemi na naligaw sila, na nagpagulat sa kanya at nagsuka. Mabuti na lang at nakita sila ng isang catgirl at tinanong kung kailangan nila ng tulong, kaya ipinaliwanag nila sa kanya ang sitwasyon. Sinabihan sila ng catgirl na pumunta sa isang partikular na arena dahil kalaunan ay makakarating ang lahat doon. Habang nangyayari ito, natataranta rin si Sato dahil hindi nila mahanap ang mga babae, ngunit iminungkahi rin ni Alabaster na pumunta sa arena. Habang papunta sila sa arena, napansin ni Sato na may ilang catgirl na nakatitig sa kanilang direksyon, kaya tinanong niya si Marcy kung may dapat ba itong ipag-alala. Ipinaliwanag ni Marcy na nararamdaman nila ang lakas ng isang tao, at dahil dito ay naisip ni Sato na gusto nilang lahat ang kanyang launcher. Gayunpaman, tila nawawala na sila sa isipan kay Marcy, kaya sinamantala niya ang pagkakataong magtanong tungkol sa prinsesa. Nadismaya ang mga babae dahil mahal ng lahat ang prinsesa, ngunit nagpasya pa rin silang tumulong. Kasabay nito, katatapos lang makipag-usap ni Nephrites kay Hemi, na napansin ang mantsa sa mukha nito at nilinis ito. Nang sabihin ni Nephrites na sina Hemi at Sato ay parang mga bagong magulang niya, natakot si Hemi at napagtanto na hindi kailanman naging banta sa kasal niya si Nephrites. Sinabi ni Nephrites na napansin niya ang selos, ngunit agad itong itinanggi ni Hemi, at sinabing iba ang dahilan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Nephrites na hinahangaan lang niya si Sato at nag-aalala pa rin kung paano niya ito masusuportahan bilang isang prinsesa sa singsing. Dahil dito, napagtanto ni Hemi kung gaano siya nagkamali sa buong panahon. Kaya, inamin niya na naiinggit siya sa kanilang pagiging malapit. Sinabi ni Nephrites na ang kanyang selos ay patunay na mahal niya talaga si Sato. Sa sumunod na sandali, may isang taunang lalaki na inihagis palabas ng ring bago pa man dumating si Sato at ang iba pa. Hindi niya sila napansin at sinubukang magbabala na ang arena ay isang madyugo na ring para sa mga manliligaw, ngunit ipinaliwanag ng mga catgirls na ito lang ang paraan para makuha ang prinsesa. Pumasok si Sato nang hindi nag-iisip at pinanood ang isa pang kaawa-awang mahinang nilalang na inaabuso ni Prinsesa Grenot habang gulat na gulat siyang nanunood. Nakita ni Grenot ang mga singsing at napagtanto kung sino si Sato bago sinabing magpapakasal lamang siya sa isang lalaking mas malakas kaysa sa kanya. Sa sumunod na sandali, umatake siya at naiwasan ni Sato ang unang atake, ngunit natambush siya sa hawakan ng kanyang espada. Agad na natuyo ang plot armor ni Grenot nang tanungin niya kung paano naging kaawa-awa ang hari ng singsing. Matapos sabihin na may iba pang mga tunay na lalaki na handang ipaglaban ang kanyang pag-ibig, sinabihan niya si Sato na bumalik kapag handa na itong patunayan kung gaano siya kaseryoso. Maya-maya, sinanay ni Marcy si Sato habang pinapanood ni Hemi at nagtataka kung bakit niya pinili ang mahinang nilalang bilang kanyang kasintahan. Nang sandaling iyon, isang lalaki ang dumating upang tawagin sila para sa hapunan, kaya tumuloy silang lahat sa loob. Habang kumakain, ipinaliwanag niya kung paano sinimulan ni Grenot na labanan ang lahat ng mga lalaki sa bansa dahil desperado siyang makahanap ng isang taong karapat-dapat na maging kapareha niya. Malinaw na walang sino man ang nakatalo sa kanya, na siyang dahilan kung bakit siya ang pinakamalakas sa bansa. Sa puntong ito, inamin ni Alabaster na walang pagkakataon si Sato nang hindi ginagamit ang kanyang mga singsing. Inisip ni Sato na ito ay pandaraya, ngunit sinabihan siya ng Catman na huwag mag-alala dahil madali ring natalo ni Grenot ang mga makapangyarihang salamangkero. Pagkatapos kumain, bumalik si Sato sa arena upang panuurin si Grenot na talunin ang isa pang manliligaw. Kalaunan, nakita siya ni Hemi na nakaupo ng mag-isa, kaya hinayaan niya itong humiga sa kanyang mga gamit habang pinapanood ni Nephrites mula sa gilid. Nang sabihin ni Hemi kay Sato na huwag masyadong ipilit ang sarili, tinanong niya kung gusto niya ang magpakasal sa isang kawawang talunan, ngunit inaangkin niya na gusto niya ang nerdy side nito. Sa sandaling iyon, dumating si Alabaster upang sanayin si Sato, kaya nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya at umalis. Kalaunan, sinubukan niyang maghanap ng sauna room para magpahinga ngunit napunta siya sa isang massage parlor na puno ng lahat ng pinakamagagandang babae sa bansa. Dumating din si Marcy, kaya umupo sa tabi niya at tinanong kung paano siya naging isang mahusay na swordsman. Inamin muna ni Marcy na lagi niyang kinaiinisan ang isang away at mas gusto niyang iwasan ito sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, dahil ipinanganak siya sa isang maharlikang pamilya,
Ang pagsasanay ay hindi maaaring ipagpalit, ibig sabihin wala siyang pagpipilian kundi ang magpakalakas. Nang biglang inalok sila ng masahe ng isang babae, malugod na tinanggap ni Sato ang alok, ngunit isang nagalit na Catman ang pumalit at ginugol ang mga sumunod na minuto sa pagpapatroma kay Sato. Pagkatapos ng masahe, patuloy pa rin sa pag-aalala si Sato nang dumating si Grenot at inutusan siyang masahehin ang mainit nitong katawan. Sinubukan niyang umatras, ngunit sinabi ni Grenot na wala siyang pagpipilian dahil hindi siya maaaring tumayo ng 2 segundo sa arena. Dahil wala ng pagpipilian, sinimulan ni Sato ang masahe kay Princess Grenot, ngunit bigla siyang inalok na hayaan siyang manalo sa susunod na laban dahil alam niya kung gaano kahalaga ang singsing. Sa halip na magpasalamat sa kanya na parang isang mabuting beta, tumanggi si Sato at sinabing makukuha niya ang singsing sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanya ng mag-isa. Kinabukasan, nagising si Sato para sa isa pang round ng combat training, ngunit gusto ni Nephrites na mag-training ng nakasuot ng espada sa kanyang pantalon. Hindi niya pinansin ang malinaw na berdeng ilaw at sinabing kailangan niyang makuha ang singsing ni Grenot kahit ano paman. Dahil dito, napagtanto ni Nephrites na nahuhumaling siya sa pagkatalo sa prinsesa. Kaya, ipinaalala niya kay Sato na ang pinakamahalagang bagay ay ang makuha ang singsing. Pagkatapos ay sinubukan niyang pasayahin ito gamit ang kanyang asset, ngunit nagpasalamat si Sato sa paghihikayat sa kanya at sumuko bago pa man siya sumubok ng ibang bagay. Matagal pa, sa wakas ay nalampasan ni Sato si Marcy. Kaya, tinanong niya kung oras na para sa kanyang laban kay Grenot. Sinabihan siya ni Marcy na magpreno dahil mas malakas si Grenot, at gumagamit siya ng mga diskarte sa pakikipaglaban na masyadong komplikado para sa isang baguhang mandirigma. Matapos ipakita kay Sato kung ano ang maaaring hitsura ng isa sa mga pag-ataking iyon, sinabihan siya ni Marcy na gamitin na lang ang kanyang mga singsing sa halip na subukang talunin siya dahil masyadong mahina pa rin siya para doon. Pagkatapos lang, narinig ni Hemi, na nanonood, ang ilang catgirls na nag-uusap tungkol sa kung paano tila gusto ni Grenot si Sato. Unti-unti siyang lumapit para marinig sila, ngunit nang magsimula silang mag-usap tungkol sa insidente sa massage parlor, nawala ng kontrol si Hemi. Ilang minuto ang lumipas, bumalik siya sa loob at nagtataka kung bakit siya sumobra sa reaksyon. Pagkatapos ay napaisip siya kung ano ang pakiramdam na magpamasahe mula kay Sato, at iyon ang nagpasigla sa kanya sa mga lugar na hindi niya inaasahan. Kinabukasan, oras na para sa laban ni Sato, at napuno ang buong arena dahil lahat ay nasa sabik na mapanood ang epikong tunggalian. Matapos maibigay sa kanya ang isang talunang kabalyero, lumabas si Sato para sa kanyang tunggalian, at habang nagsisimulang maghiyawan ang lahat, nanatiling tahimik si Hemi. Ipinaalala sa kanya ni Alabaster na ginugol ni Sato ang mga nakaraang araw sa pagsasanay upang maging sapat ang kanyang lakas para sa laban. Dito, sinabi ni Hemi na hindi niya kailangang patunayan ang kanyang sarili kay Grenot dahil dapat lamang siyang mag-focus sa singsing, hindi sa pagkuha ng respeto nito or anumang bagay. Habang nangyayari ito, ang kabalyerong natalo ay nagsimulang mainggit kay Sato dahil mayroon siyang mga singsing na nagpapalakas sa kanya. Nang sandaling iyon, nakarinig siya ng isang madilim na boses na nag-akay sa kanya sa isang singsing bago niya kinuha ang kanyang isip. Pagbalik sa arena, tinanong ni Grenot si Sato kung seryoso ba siya sa pakikipaglaban nang wala ang kanyang mga singsing, at nangako siyang igagalang siya nito. Gayunpaman, bago pa man siya maka-atake, bumalik ang kabalyero at nangakong pagbibigyan siya ng bayad sa nangyari sa Elf Nation. Sa sandaling umatake siya, ipinagtanggol ni Grenot si Sato. Ngunit nang matanggal ang helmet ng kabalyero, nabalot siya ng apoy at lumikha ng isang portal para ipatawag ang mga halimaw. Agad na sinubukan ni Alabaster na tulungan ang mga lokal, ngunit madaling natalo ng mga babaeng pusa ang lahat ng mga halimaw dahil buong buhay na silang nagsasanay para sa ganitong sitwasyon. Habang patuloy na dumadagsa ang mga halimaw, sinabihan ni Grenot ang mga babae na ilikas ang mga sibilyan at ihiwalay ang kanilang distrito upang hindi kumalat ang mga halimaw. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang espada upang harapin ang kabalyero, ngunit nagbabala si Sato na ang kanyang mga kapangyarihan ay lubhang mapanganib. Sa kabila nito, sumugod si Grenot at nagawang tamaan, ngunit nagsimulang matuno ang kanyang espada. Pagkatapos ay sinubukan ni Sato na sorpresahin ang kabalyero ng pangalawang pag-atake, ngunit ang kanyang espada ay sinalubong ng parehong kapalaran.
Matapos mabangga sa isang pader, nagtaka si Sato kung bakit nabigo ang kanyang mahusay na plano sa pag-atake, ngunit pagkatapos ay sinabihan siya ni Grenot na manahimik habang inaasikaso niya ang negosyo. Ipinaalala niya sa kanya na walang saysay ang pag-atake ng mag-isa, ngunit sinabi ni Grenot na wala siyang pagpipilian dahil lahat sila ay sinanay upang suportahan ang hari ng Singsing. Matapos niyang sabihin na mas mahina talaga siya kaysa noong una silang nagkita, tinanggap ni Sato na masyadong malakas siya para sa kanya, ngunit gusto pa rin niyang lumaban sa tabi niya. Pumayag si Grenot, kaya nakaisip siya ng plano para makuha ang atensyon ng kabalyero gamit ang kanyang mga singsing. Ilang sandali pa, ipinakita niya ang singsing at sumugod ang kabalyero upang atakihin siya gaya ng inaasahan, ngunit ginamit ni Sato ang singsing na panghimpapawid upang apulahin ang apoy ng kabalyero. Agad na itinapon ni Grenot ang kanyang espada at inihagis ang kanyang espada kay Sato upang malagyan niya ito ng kapangyarihan ng singsing para sa huling atake. Matapos sirain ni Sato ang maskara at palayain ang kabalyero, bumalik ang isa sa mga babaeng pusa upang sabihin kay Grenot na pinalayas nila ang mga halimaw. Inamin ni Grenot na minamaliit niya si Sato at pumayag pang ang pakasalan siya, ngunit tinanggihan niya ang alok at sinabing pakakasalan lamang niya ito kung matatalo niya ito sa isang tunggalian. Hinamon niya itong muli, at tinanggap niya ito. Kaya, pareho silang nasa tamang posisyon para maglaban. Sa pagkakataong ito, nasubaybayan ni Sato ang mga galaw ni Grenot, ngunit napakabilis pa rin niya para makapag-react siya. Habang inaatake ni Grenot ang kanyang mga laman loob, umiwas ng tingin si Hemi at nagtaka kung bakit siya umaabot ng ganito para lang patunayan ang isang punto. Matapos makitang hindi siya naghihiyawan, sinabi ni Hemi kay Nephrites na ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanila. Dito napagtanto ni Grenot na lumaban siya nang walang mga singsing. Kaya, tinanong niya kung minamaliit ba siya nito. Pagkatapos ay sinabi ni Sato na hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng mga singsing para manalo dahil nangangahulugan ito ng pagtanggap ng pagkatalo na parang isang talunan sa harap ng babaeng mahal niya. Ang marinig ito ay nagpabilis ng ilang tibok ng puso ni Hemi, kaya nangako siyang hahayaan siyang makasesyon kung magtatagumpay siya. Habang nagtataka ang lahat kung ano ang pumasok sa isip ni Hemi, narinig ni Sato ang isang boses sa singsing na nag-aalok na tulungan siya. Tumanggi siya, iniisip na kapangyarihan ito ng singsing, ngunit tiniyak nito sa kanya na wala itong kinalaman sa kapangyarihang ginagamit niya sa isang laban. Sa susunod na sandali, ginamit ni Grenot ang kanyang super speed para maglaho mismo sa harap ni Sato, ngunit sinabihan siya ng singsing na tumangala. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng pagsasanay mula kay Marcy upang tuluyang talunin siya. Habang sinusubukan ni Sato na alamin kung paano siya kinausap ng singsing, sumugod si Grenot at sinabing sa wakas ay maaari na niya siyang baligtarin na parang pancake. Inutusan pa niya ang kanyang mga babae na maghanda ng silid para sa kanila, ngunit pinigilan siya ni Sato dahil gusto lang niya ang asset ni Hemi. Kalaunan, sumama si Hemi sa kanya at sinabing handa na siya sa anumang gusto niya, ngunit matapos hawakan ang kanyang kamay, nakatulog si Sato. Kinabukasan, nagising siya na takot, iniisip na nawala niya talaga ang kanyang V-card, ngunit bumangon din si Nephrites at tiniyak sa kanya na inosente pa rin siya. Sinubukan din niyang maging kakaiba, ngunit dumating si Grenot upang makuha muli ang launcher ni Sato. Gayunpaman, dumating ang isa sa kanyang mga babae upang ipaalam sa kanya na nagawa na ang lahat ng paghahanda. Pagkatapos ay ginugol nila ang natitirang bahagi ng araw sa pagpipiste bago ipinaalala ni Grenot kay Sato noong nangako siyang igagalang siya nito. Habang naaalala niya ang boses sa singsing, inamin ni Grenot na pinaghihinalaan niya ang biglaang kakayahan nitong basahin ang kanyang mga galaw. Gayunpaman, tinanggap niya ang kanyang panalo dahil natalo siya nito gamit lamang ang kanyang lakas. Namula si Sato dahil dito, at nakita ito ni Hemi, kaya't uminom siya ng alak para ilihis ang atensyon. Mabilis siyang ibinalik ni Sato at tinanong kung bakit niya iyon ginawa. Kaya't sinunggaban niya ito at humingi ng patunay na siya lang ang mahal nito. Matapos siyang pigilan, sinabi ni Sato na gusto niyang maghintay hanggang sa makabalik sila sa normal na mundo. Nakakagulat na pumayag si Hemi, ngunit gusto pa rin niya itong gantimpalaan sa pagkapanalo. Kaya't hiniling niya na maglaro sa kanyang mga asset. Matapos siyang pumayag, nakita nila sina Nephrites at Grenot na nanunood. Bago pa siya makapag-react, sumugod si Grenot at sinabing pagod na siyang maghintay,
ngunit pagkatapos ay tinulak siya ni Hemi at Nephrites para protektahan ang rocket launcher ni Sato. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating ang grupo sa Masa, ang Water Nation na puno ng mga Dragon Folk. Habang hinahangaan nilang lahat ang bansa, napansin ni Sato na wala na si Marcy sa kanila. Kaya ipinaliwanag ni Alabaster kung paano niya inayos ang ilang personal na bagay. Naalala ni Sato kung gaano siya kasabik na pumunta sa Water Nation. Maya-maya lang, isang babaeng nakasuot ng roba ang tumakbo papunta kay Sato at sinabing siya ang pinakamatinding tagahanga niya. Hindi ito pinansin ng mga babae dahil sikat siya, pero hinalikan niya si Sato at inilipat ang singsing na tubig sa kanya. Lumabas na siya pala si Prinsesa Zephyr ng Water Nation. Habang nagpapasalamat si Alabaster sa pagpapadali ng mga bagay-bagay, napansin ni Zephyr na galit si Hemi at ang iba pa, pero hindi niya sila pinansin dahil ang joystick lang ni Sato ang kailangan niya. Nang sabihin niya kay Sato na tuparin ang tungkulin nito sa kanyang bansa, sa wakas ay tinanong niya kung bakit siya casual sa kanya. Doon isiniwalat ni Zephyr na ang kanyang bansa ay nasa bingit ng pagbagsak. Bago pa makasagot si Sato, isang general na nagngangalang Slaughter ang dumating at nagtanong kung bakit wala siya sa palasyo. Ipinaliwanag ni Zephyr ang nangyari, kaya inanyayahan silang lahat ni Slaughter sa palasyo. Ilang minuto ang lumipas, nasa isang karwahe na silang lahat patungo sa palasyo, at nabighani si Sato sa talon ng bansa. Habang sinusubukan ni Alabaster na ipaliwanag sa kanya ang kahalagahan nito, ipinakita sa kanila ni Zephyr ang istasyon ng mga Imperial Guard sa buong bansa. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na silang lahat ay bahagi ng isang malaking pakana ng imperyo para sakupin ang kanilang bansa. Nang marinig ito, sinabi ni Alabaster kay Sato na ang imperyo ay bansa ni Marcy, at si Slaughter ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Siya ay malawakang itinuturing na walang talong general dahil pinasuko niya ang lahat ng bansa maliban sa mga may singsing sa kontrol ng imperyo. Dahil dito, napaisip si Sato kung mabuti ba ang imperyo, at habang sinasabi ni Zephyr na halata ang kanilang masasamang gawain, sinabi ni Grenot na maaring hindi naman sila ganoon kasama dahil pinag-iisa nila ang lahat ng bansa upang harapin ang hari ng Abyss. Natural lamang, nagsimula ito ng pagtatalo hanggang sa wakas ay makarating sila sa palasyo. Habang pinagmamasdan ni Sato ang tanawin, nakarinig sila ng isang malakas na dagandong na nagpanginag sa kanilang mga gulugod. Nang magsabi si Zephyr tungkol sa isang Propacia, isang napakalaking pusit ang lumabas mula sa lupa upang atakihin sila, ngunit ginamit ni Sato ang kapangyarihan ng mga singsing upang sirain ito. Habang ipinagmamalaki ng mga babae kung gaano siya kalakas, napagtanto ni Slaughter na ang mga singsing ay hindi biro. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala silang lahat sa harap ng hari ng Water Nation, at muling ipinaliwanag ni Zephyr kung paano niya ibinigay kay Sato ang singsing kanina. Pagkatapos ay kinutya niya ang tagapayo ng kanyang ama dahil sa pag-aakalang maaari niya itong ikulong sa palasyo, ngunit sinabi ng ginang na wala siyang ideya kung ano ang sinasabi ni Zephyr. Pagkatapos ay bamulong siya sa hari bago ito nagalit at sinabing tama siya tungkol sa hari ng singsing na nagdudulot ng pagkawasak sa kanilang bansa. Habang nagpapatuloy ang kanyang pag-ubo, sinamahan ng ginang ang hari sa kanyang silid, na nagtulak kay Sato na tanungin si Zephyr kung siya ang reyna. Ipinaliwanag ni Zephyr na siya ay tinatawag na Oracle, at sa di malamang dahilan, ang hari ay lubos na umaasa sa kanya, kahit na minsan ay itinuturing siyang pinakamatalinong hari. Ilang sandali pa, dinala silang lahat ni Zephyr sa loob. Ngunit pagkatapos ay dumating ang kanyang kakambal na si Zephyr at tinanong kung bakit niya ginawa ang desisyon na ibigay kay Sato ang singsing na tubig. Pagkababa ng hagdan, tiningnan niya ng mabuti si Sato at tinanong si Zephyr kung bakit pumayag itong magpakasal sa isang talunan na palaboy. Gaya ng inaasahan, sinimulang ipaliwanag ng mga babae kung gaano kahanga-hanga si Sato bago biglang tinawag ni Marcy ang pangalan ni Zephyr at nanumpa na hindi nito nakalimutan ang kanyang pangako sa kanya. Agad na tumakbo palayo si Zephyr, at tinawag ni Zephyr si Marcy na isang walang muwang na mahinang nilalang. Matapos tumakbo si Marcy upang habulin si Zephyr, tinanong ni Sato kung mayroon ba silang kasaysayan na hindi naman ganoon kaalata. Dinala sila ni Zephyr sa alaala ng ilang taon na ang nakalilipas ng unang sinubukan ng imperyo na sakupin ang masa. Nakaranas sila ng isang kakilakilabot na pagkatalo, at inakala ng lahat na sumuko na sila.
Ngunit ipinadala nila si Marcy upang magnakaw ng mahalagang impormasyon sa ilalim ng pagkukunwari ng isang walang sala na prinsipe na naghahanap ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa halip na nakawin ang nasabing impormasyon, umibig si Marcy kay Sapphira at ang tanging inisip ay ang paggawa ng sesyon sa kwarto nito buong gabi. Kalaunan, pinagtaksilan niya ang imperyo sa pamamagitan ng pagtangging maglabas ng mahahalagang impormasyon, kaya kinailangan niyang umalis. Ngunit ipinangako niya kay Sapphira na siya ang magiging hari ng singsing at pakakasalan ito. Malinaw na hindi iyon nangyari, at ngayon ay kinamumuhian siya ni Sapphira dahil hindi niya kayang tuparin ang isang pangako sa kanyang bansa or sa bansang iyon. Ang mas malala pa, si Oracle ay nagpakita lamang matapos mabaigo si Marcy, at dahil sa kanyang kakaibang gawain kaya hindi makapag-isip ng malinaw ang hari. Pagkalipas ng ilang oras, tinawag ni Oracle ang mga assassin at inatasan silang kunin ang mga singsing matapos tapusin si Sato. Agad nilang hinanap si Sato, ngunit matapos tumingin sa loob at makita ang magagandang babae na nakapalibot sa kanya, naglaan sila ng ilang sandali upang igalang siya bilang goat ng mga Riz Boys. Gayunpaman, napagtanto rin ng isa sa kanila na may nawawala dahil hindi nila makita si Granot. Doon, natamba niya sila at nagulat nang makitang mga tao pala sila, ngunit gumamit sila ng smoke bomb upang makatakas bago niya sila matanong. Kinabukasan, ikinwento ni Granot sa lahat ang nangyari, ngunit halos hindi nag-react si Sato dahil hindi niya alam na totoong tao pala ang mga assassin. Doon din, sinubukan siyang tapusin ng isa pang assassin gamit ang isang palaso, ngunit pinigilan siya ni Alabaster. Ilang minuto pagkatapos nito, nakahanap ang mga babae ng lugar para lumangoy. Ngunit matapos makitang mag-isa si Granot, tinanong ni Sato kung bakit ayaw niyang lumangoy kasama ang lahat. Sumagot siya na nagawa na niya dati, at tinanong kung gusto nitong lumangoy sa plot armor nito. Bago pa man siya makasagot, sumugod si Hemi para ipaalala kay Sato na inilalaan niya ang kanyang unang pagkakataon para sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Sapphira na nakadamit na parang handa na para sa isang paglalakbay sa Pound Town. Gayunpaman, sa halip na sumugod sa launcher ni Sato, sinabihan niya itong maging maingat dahil tiyak na susubukan muli ni Oracle na umatake. Dahil dito, umalis si Sato para hanapin si Marcy at tinanong kung bakit hindi siya lumaban para maging hari ng singsing dahil halata naman na mahal niya si Sapphira. Inamin ni Marcy na hindi niya kayang harapin ang bigat ng ganoong responsibilidad. Ipinaliwanag pa niya na pagkatapos unang dumating si Hemi sa portal, nakita niya na ang puso nito ay pagmamayari na ng iba, kaya hindi niya maituloy ang kasal. Pagkatapos ng pag-uusap kay Sato, nakipagkita si Marcy sa kanyang kapatid na si Slaughter para magmakaawa na ilayo ang kanilang mga puwersa sa masa. Gayunpaman, matapos sabihin na ito ang testamento ng kanilang ama, sinabihan ni Slaughter si Marcy na patuloy na bigyan sila ng impormasyon tungkol kay Sato dahil ito lamang ang paraan upang muling magtiwala sa kanya ang kanilang ama. Sinubukan ni Marcy na pumasok sa loob, ngunit pinigilan siya ni Oracle at sinabing kailangan niyang tapusin si Sato sa loob ng 3 araw. Nagplano siya ng isang pagsalakay ng halimaw sa araw na iyon, kaya gagamitin niya iyon bilang pang-abala upang tapusin si Sato at kunin ang mga singsing. Natural lamang na tumanggi si Marcy, ngunit sinabi niya na wala siyang pagpipilian sa bagay na ito dahil inaprubahan ng kanyang ama, ang emperador, ang plano. Ipinaliwanag pa ni Oracle na ang walang buhay na si Sato ay tutulong kay Marcy na ayusin ang nasira na relasyon sa kanyang ama at sa iba pang miyembro ng maharlikang pamilya. Gayunpaman, naging mausisa ito kay Marcy, kaya tinanong niya kung nagtatrabaho ba ito para sa imperyo. Mabilis niyang iniwasan ang tanong sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang espada na sapat ang lakas upang mapaglabanan ang kapangyarihan ng mga singsing. Matapos itong kunin at maramdaman ang napakalaking kapangyarihang nakatatak sa loob, tinanong ni Marcy si Oracle kung paano niya magagamit ang isang napakalakas na sandata. Muli, iniwasan niya ang tanong at sinabihan siyang magtuon sa misyon. Kinabukasan, si Marcy ay abala pa rin sa kanyang mga iniisip kung kaya ba niyang ipagkanulo si Sato. Pagkatapos, naalala niya ang pagkakataong ipinaliwanag ng kanyang ama kung paano siya tinatawag ng lahat sa imperyo na isang walang malay na talunan dahil pinagtaksilan niya ang buong bansa para sa isang plot armor. Ang hitsura sa mukha ng emperador ay nagpalungkot kay Marcy, ngunit mas lumalim pa ang sinabi ng emperador at sinabing ang kanyang huling pagkakataon upang patunayan ang kanyang halaga ay ang maging hari ng singsing.
Ang pagkabigong makamit ito ay gagawin siyang isang ganap na walang silbing prinsipe na walang papansin or igagalang. Habang ang alaala ng pag-uusap na iyon ay nagpapakulo kay Marcy, nakita niya si Saphira na sinusubukang maligo. Ang kagandahan nito ay nakaakit sa kanya, kaya sinubukan niyang magsalita, ngunit nang makita siya nito, kumari pa siya ng takbo. Ito ang nagpabaliw sa prinsipe na nababagabag na, at ang madilim na enerhiyang nakulong sa espada ay mabilis na sumaikop sa kanyang isipan. Pagkalipas ng 3 araw, may pagsalakay ng halimaw gaya ng hinula ni Oracle. Kaya, nagkita-kita sila sa palasyo upang pag-usapan ang mga plano sa labanan. Habang ipinapaliwanag ni Slaughter ang mga plano sa labanan, nag-alok si Sato ng tulong, ngunit sinabihan siya ni Slaughter na itago ang mga singsing na iyon para sa ibang pagkakataon dahil ang mga taong may ganitong antas ng kapangyarihan ay hindi dapat lumaban hanggat hindi nabibigo ang lahat. Matapos tingnan si Oracle, may naramdaman siyang kakaiba tungkol dito. Kaya, sinabihan niya si Sato na mag-focus sa pagbabantay sa palasyo. Ilang sandali pa, hinalikan ni Hemi si Sato at sinabing gusto lang nitong maghanda siya kung sakaling kailanganin niyang harapin ang isang makapangyarihang kaaway. Agad na ginawa rin iyon ni Grenot at Nephrites, ngunit nagsimula rin silang magtalo kung sino ang mas mabuting asawa. Samantala, nagalit si Saphir sa kanilang kawalan ng kahihiyan at nagtanong kung bakit nila tinatrato ang pinalamutian na lalaking ito na parang isang karakter sa antas ni Gojo. Nang mga sandaling iyon, sinimulan na ng mga sundalo ni Slaughter ang pag-atake sa mga halimaw. Ngunit napansin ng isa sa kanila kung gaano kainahinala na palaging nahuhulaan ni Oracle kung ano ang eksaktong mangyayari. Matapos magmungkahi ang isa pang sundalo na magpadala ng mga sundalo sa palasyo upang pigilan ang halimaw na dumaan sa kanila, sinabihan sila ni Slaughter na mag-focus sa pakikipaglaban dahil ang isang nag-iisang halimaw ay hindi dapat maging problema para sa mga tao sa palasyo. Ilang sandali pa, nakita ni Sato at Alabaster ang halimaw. Kaya, sinabihan nila ang mga babae na pumasok sa loob upang labanan nila ito. Bigla na lang, inatake ni Marcy si Sato. Kaya, sinabihan siya ni Alabaster na mag-focus sa maharlikang talunan habang kinakalaban niya ang halimaw. Habang halos hindi nahaharangan si Marcy, tinanong ni Sato kung bakit niya ito ginagawa, ngunit sinabi lamang ni Marcy na oras na para kunin niya ang pag-aari niya. Nang marinig ito, sinabihan ni Alabaster si Sato na gamitin ang mga singsing dahil kontrolado si Marcy. Habang nagpapatuloy ang laban, muling nagsimulang makipag-usap ang singsing kay Sato at sinabing kinikilala nito ang kapangyarihang kumokontrol kay Marcy. Sinabihan din nito si Sato na gawin ang lahat at wakasan si Marcy, ngunit tumanggi si Sato sa mga halatang dahilan. Pagkatapos ay nagbabala ang singsing na hindi mag-aatubiling umatake si Marcy, ngunit naalala ni Sato na si Marcy ay palaging isang mas mahusay na eskrimador. Dahil dito, napagtanto niya na nagpipigil si Marcy sa buong panahong ito. Matapos niyang tingnang mabuti ang mukha nito, napagtanto ni Sato na nahihirapan talaga siyang panatilihing kalmado. Nang sumunod na sandali, nagmadaling lumabas ang mga babae para panoorin ang laban, ngunit sa halip na humarang, hinayaan ni Sato na atakihin siya ni Marcy sa braso bago sinabing alam niyang nandoon pa rin siya. Matapos sabihin ni Sato na madali niya sanang matalo si Marcy kung gugustuhin niya, lumuhad si Marcy at inamin na tama ang kanyang ama na isa siyang bigo. Pagkatapos ay hiniling ni Sato na sumali sa kanyang grupo at patunayan ang kanyang halaga sa kanyang sarili, hindi sa kanyang nakakapinsalang pamilya. Matapos sabihin ng singsing kay Sato na sirain ang hiyas na kumokontrol kay Marcy, sinabihan sila ni Alabaster na mag-ingat dahil hindi na niya mapigilan ang mga halimaw. Sa sandaling makawala ito, sinubukan ng halimaw na atakihin si Hemi. Kaya, ipinagtanggol siya ni Grenot, ngunit inatake nito si Saphira. Nang sumunod na sandali, inilantad ni Oracle ang kanyang sarili at kinutya si Marcy dahil sa pagiging mahinang talunan bago sinabing pakakawalan lamang niya si Saphira pagkatapos isuko ni Sato ang mga singsing. Napagtanto ng lahat na kailangan nilang kumilos ng mas maingat, ngunit naisip ni Marcy na ito ang perpektong oras upang tuklasin ang kanyang sariling halaga. Upang patunayan na mayroon talaga siyang tapang, hiniling niya kay Saphira na pakasalan siya. Nang magulat si Oracle, sinamantala ni Sato ang pagkakataon upang palayain si Saphira. Ngunit naganap ang lahat ng ibunyag ni Oracle na siya ay isang Dark Knight na nagtatrabaho para sa Hari ng Abyss. Matapos niyang gawing literal na kasuklam-suklam ang halimaw na pusit,
nag-alala ang lahat na makikilala ni Sato ang kanyang lumikha. Sa kabilang banda, humanga si Zephyr sa kanyang lakas ng loob, kaya hinalikan niya ito upang paganahin ang singsing ng tubig. Gamit ang kapangyarihan nito, nag-transform siya bilang isang makapangyarihang dragon at kinain ang kasuklam-suklam na parang merienda, dahilan upang magmadali si Oracle sa isang portal. Pagkatapos bumalik sa kanyang normal na anyo, pinangunahan sila ni Zephyr papasok upang makita ang kanyang ama, na sa wakas ay bumalik na sa kanyang katinoan matapos makontrol ni Oracle ang kanyang isip. Inamin niya ang kanyang kalokohan at nagpasalamat kay Sato para sa kanyang tulong bago niya kinilala sina Marcy at Slaughter para sa lahat ng kanilang pagsisikap. Gayunpaman, napagpasyahan niya na aalagaan ng Water Nation ang sarili nito mula ngayon, ngunit ang kanilang relasyon sa imperyo ay mananatiling mapayapa. Matapos humingi ng tawad muli kay Zephyr, pinuri ng hari ang kanyang pagpapakasal sa isang mabuting lalaki tulad ni Sato. Ngunit sinabihan siya ni Zephyr na itago ang mga papuri para sa isang lalaking talagang karapat-dapat dito, hindi sa lalaking walang karanasang ito. Dahil maganda ang loob ng hari, humingi ng pahintulot si Marcy na pakasalan si Zephyr, at malugod niya silang binigyan ng kanyang mga basbas. Dahil nakita niya ito, hiniling niya na sana ay mas romantiko ang kasal ni Sato. Nang sandaling iyon, sinabi ni Marcy na sila na ang susunod sa pila, ngunit ito ay nagdulot ng kalituhan sa kanila hanggang sa mapagtanto nila na ang pinag-uusapan niya ay ang mga bagay na nangyayari sa kwarto. Nang tuluyang mawala ang banta, naghanda si Slaughter na umalis, ngunit sinabi niya kay Marcy na plano niyang alamin ang koneksyon sa pagitan ng imperyo at ng mga plano ni Oracle sa Abyss King. Kasabay nito, bumalik si Oracle sa tabi ng emperador at sinabing hindi niya dapat binigyan ng pansin ang masata. Matapos niyang mangako na tutulungan siyang sakupin ang mundo, bigla niya itong tinusok at sinabing tapos na niya ang paggamit ng kanyang madilim na kapangyarihan magpakailanman. Nang gabing iyon, nagtalo ang mga babae dahil gusto nilang lahat matulog malapit kay Sato, ngunit iisa lang ang launcher na paglalaroan. Kalaunan, sumuko si Zephyr at nagpas siyang matulog sa ibang lugar, ngunit pinigilan siya ni Alabaster at ipinaliwanag na kailangan nilang lahat matulog ng magkasama dahil maaaring kailanganin sila ni Sato para ma-recharge ang kanyang mga bayani. Pumayag si Sato at sinubukang kumbensihin silang lahat na matulog kasama niya, ngunit sinabihan siya ni Hemi na itigil ito dahil sawa na siya sa mga piling prinsesa na nag-aagawan para sa kanyang joystick. Napapagod din si Sato sa lahat ng away, kaya ipinaalala niya sa mga babae na si Hemi lang ang mahal niya. Nakakagulat na wala silang pakialam at sinabi pa sa kanya na maaari siyang mabuhay ng maligaya magpakailanman kasama ito, basta't makakapagsesyon sila kapag kailangan nila ito. Sa susunod na sandali, tumalon si Granot sa kanyang joystick at nagsimula siyang makakita ng hindi dapat makita ng sinumang tao. Naguguluhan, humingi ng payo si Sato sa singsing dahil hindi pa siya nakakaranas ng ganito karaming mga babae na humihingi ng kanyang launcher. Gayunpaman, nang magbanta si Hemi na puputulan ang kanyang launcher, nagising siya at napagtanto na panaginip lang pala ang lahat. Sa kabila nito, napagtanto ni Sato na palaging kailangang lumaban si Hemi para sa kanya. Kaya, gin-ising niya ito para tanungin kung gusto nitong makipag-date. Ipinaliwanag niya na ito ang magiging pinakamagandang pagkakataon para malaman ang lahat ng kanilang makakaya tungkol sa masa, ngunit pagkatapos ay nasasabik si Nephrites na sumama sa kanila. Matapos ipaliwanag ni Sato na hindi ito isang date para sa kanya, pinigilan ni Nephrites ang kanyang mga luha. Sa kabilang banda, sinabi ni Zephyr na wala siyang problema sa date basta't dahan-dahan lang ito at nananatiling mapagmatsyag. Sinabi rin ni Granot na wala siyang problema rito. Ngunit habang inaalagaan niya si Nephrites, nagtataka si Sato kung ano ang pumasok sa isip ni Granot dahil kadalasan ay siya ang unang lumalaban para sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, nagkukuskaw si Hemi ng kanyang royal asset nang mapadpad siya sa isang pag-iisip kung saan sa wakas ay isinuot ni Sato ang kanyang malaking pantalon at binigyan siya ng sesyon. Samantala, nakita ni Sato si Alabaster at humingi ng pera para ilabas si Hemi. Ngunit ikinagulat ito ng matandang geyser dahil hindi niya inaasahan na si Sato ang magkusa. Pagkatapos ay inabutan niya si Sato ng isang malaking bag ng pera at sinabihan itong gawin ang lahat dahil hindi ito pinas kung saan siya ay isang walang silbing tao. Sinabihan din niya si Sato na ibigay kay Hemi ang Love Knight na matagal na niyang hinahanap-hanap, ngunit umakto si Sato na parang hindi niya narinig ang bahaging iyon. Nang araw na iyon,
Nagtungo ang dalawa para sa kanilang date, ngunit pinigilan sila ni Grenot, Zephyr, at Nephrites upang tingnan kung makakasama ba talaga sila ni Sato kahit minsan. Pagkatapos ng ilang oras na panunood sa kanilang ginagawa, nakita sila ni Zephyr na papasok sa isang parke at ipinaliwanag na ito ang pangunahing lugar para sa mga lovers. Ilang sandali pa, nakita ni Sato at Hemi ang iba pang mga magkasintahan na walang padalos-dalos na naghahalikan, kaya humanap sila ng mauupuan. Nakita ni Sato na gustong-gusto ni Hemi na makipaghalikan, kaya lumapit siya para matupad ang mga pangarap nito. Sa sumunod na sandali, humiwalay siya at nagsimulang magbigay ng mga karaniwang dahilan. Ngunit sa pagkakataong ito, tinanong ni Hemi kung nahihiya lang ba siyang gawin ito. Dahil dito, nagsimulang bumalik sina Grenot at ang iba pa dahil malinaw na hindi pa handang seryosohin ng walang karanasang nerd ang mga bagay-bagay. Nang magsimulang magreklamo si Zephyr na sinayang niya ang kanyang araw ng walang dahilan, sinabi ni Nephrites na talagang nasiyahan siya rito dahil nagkaroon siya ng oras kasama ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Sinabihan siya ni Zephyr na itigil na ang pagtingin sa kanila bilang magkaibigan dahil ilang dekada siyang mas matanda sa kanila. Pagkalipas ng ilang oras, natapos na nina Hemi at Sato ang pag-e-enjoy ng ice cream na parang perpektong magkasintahan sa luneta, kaya nagsimula silang bumalik, ngunit tinanong ni Hemi kung maituturing na date ang maikling biyaheng ito. Matapos sabihin na balak niya itong maging date, tinanong ni Sato si Hemi kung hindi ba pareho ang nararamdaman niya. Bilang tugon, tinanong niya si Hemi kung bakit bigla siyang nagdesisyong lumabas kasama niya. Kaya, ipinaliwanag ni Sato kung paano sila walang oras para sa kanilang dalawa dahil lagi siyang abala sa pagliligtas ng mundo. Sinabihan siya ni Hemi na huwag na siyang ilabas muli dahil doon, ngunit nalito si Sato at tinanong kung may nagawa ba siyang mali. Ipinaliwanag ni Hemi na kahit mahal niya ito at gusto niyang gumugol ng mas maraming oras na magkasama, hindi niya maaaring patuloy na tumakas sa kanyang mga responsibilidad bilang hari ng singsing. Kailangan din niyang pasayahin ang ibang mga babae dahil kailangan niya ang kanilang mga kapangyarihan upang protektahan ang mundo. Matapos sabihin ni Hemi na tinanggap na niya ang lahat ng kasama ng kanyang responsibilidad, itinulak siya ni Sato sa isang pader at hinalikan. Ang biglaang halik na ito ay nag-iwan kay Hemi na desperado pa, at napansin ito ni Sato bago naalala ang sinabi ni Alabaster kanina. Gayunpaman, nang subukan niyang dagdagan pa ang mga bagay, nahihiya si Hemi at sinira ang sandaling pinakahihintay ng mga nerd na nilalang. Kinabukasan, sinabi ni Alabaster kay Zephyr na kailangan niyang sumama sa kanila para mahanap ang susunod na singsing, ngunit nagalit siya at sinubukang hikayatin na makawala. Gayunpaman, matapos siyang tawagin ni Grenot na isang mahinang tao na takot umalis ng bahay, umalis siya para kausapin si Zephyra. Matapos matiyak na magiging maayos si Zephyra nang wala siya, pumayag si Zephyr na sumama sa kanila. Kalaunan, sakay ng isang karwahe, ikinwento ni Alabaster sa lahat ang tungkol sa mga dwarves dahil bibisitahin nila ang kanilang bansa sa susunod. Gayunpaman, hindi na tinanggap ni Sato ang nakakabagot na aralin sa kasaysayan at tinanong kung kailangan na ba niyang makipag-usap sa isang masayang babae para lang makakuha ng isa pang singsing. Sinabi ni Zephyr na maaaring wala siyang makitang prinsesa na mapag-usapan, ngunit nalito silang lahat dito. Kaya, pumalit siya kay Alabaster para bigyan sila ng isa pang aralin sa kasaysayan. Pagkatapos ng unang digmaan laban sa Hari ng Abyss, halos tuluyang nalipol ang mga dwarves, maliban sa ilan na nag-isa sa isang nayon sa bundok. Pagkalipas ng 3 araw, nagsawa na si Sato sa pakikinig kay Alabaster na nag-aalangan tungkol sa kanyang madugong mga araw, kaya tinanong niya ang matandang geyser kung alam ba talaga nito kung saan sila pupunta. Tiniyak sa kanya ni Alabaster na nasa tamang landas sila bago binalaan silang iwasan ang mga gilid upang hindi sila matrap sa sementeryo ng mga halimaw. Halos hindi ito narinig ni Nephrites dahil ginawa niya ang buong paglalakbay bilang isang mahabang paglalakbay. Samantala, tinanong ni Sato si Zephyr kung maaari niyang gamitin muli ang kanyang anyo ng dragon dahil maaaring magkaproblema sila sa daan. Tumanggi si Zephyr at ipinaliwanag na nakakaramdam siya ng sakit tuwing nagbabago siya ng anyo. Nang sandaling iyon, sinabi ni Marcy kina Sato at Alabaster na natagpuan niya ang perpektong lugar para magpahinga para sa gabi, kaya nagpasya silang magpahinga. Kalaunan, biglang tinanong ni Sato si Alabaster kung ang mga singsing ay talagang kasing halaga ng sinasabi niya, ngunit ang biglaang tanong ay ikinagulat ng matandang geyser nang tanungin niya si Sato kung saan ito nanggagaling.
Ipinaalala sa kanya ni Sato na ang imperyo at halos lahat ng iba pang bansa ay lubos na umaasa sa kanilang militar sa halip na maghintay sa isang bayani na magliligtas sa kanila. Ipinaliwanag ni Alabaster na sila ay nag-ebolusyon lamang upang umasa sa kanilang sarili dahil ang pag-asa sa alamat ay mag-iiwan sa kanila na mahina sa hindi mabilang na mga pag-atake. Ipinaliwanag pa niya na hindi ito nangangahulugan na wala siyang silbi, ngunit iniisip pa rin ni Sato na kaya nilang labanan at talunin ang Abyss King nang wala siya. Ipinaalala sa kanya ni Alabaster na isinugol nila ang kanilang buhay sa tuwing makakasalubong nila ang isang halimaw mula sa Abyss King. Kahit na may mga singsing siya, nagpumiglas sila, kaya limitado lamang ang magagawa ng mga regular na sundalo bago nila siya kailanganin. Matapos sabihin na ang mga halimaw na iyon ay isang maliit na bahagi lamang ng mga kakayahan ng Abyss King, tiniyak ni Alabaster kay Sato na ang kapangyarihan ng kanyang mga singsing, kasama ang lahat ng tulong na kanilang natanggap, ay tiyak na magpapanatili sa kaligtasan ng mundo. Bumalik si Sato sa loob para magpahinga, ngunit nanatiling gising si Alabaster, iniisip kung totoo ba talaga ang sinabi niya. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating sila sa Dwarves Nation at napagtanto na tama pala ang aral sa kasaysayan ni Alabaster dahil mukhang sira-sira ang bansa. Habang papasok sila sa loob para maghanap ng mga senyales ng buhay, huminto si Zephyr at sinabihan silang hanapin siya kung mahahanap nila ang mga singsing. Sinabi nila sa kanya na mapanganib ang paghihiwalay sa puntong ito dahil sa maraming dahilan, ngunit alam ng prinsesa na iginiit ng lahat na manatili siya dahil hindi niya kaya ang isa pang oras ng walang kabuluhang paglalakad. Nag-alok si Granot na buhatin siya dahil masyadong mahina siya para maglakad ng mag-isa, ngunit napahiya si Zephyr dito at nagsimulang makipagtalo sa kanya. Samantala, naramdaman ni Hemi na may sumusunod sa kanila, ngunit pagkatapos ng ilang minutong pagsubok na makita ang stalker, napagpasyahan niya na marahil ay trauma mula sa lahat ng kanilang iba pang mga pag-atake. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa silid ng trono, at matapos makita ang isang bangkay dito, tinanong ni Sato si Alabaster kung bakit niya sila tinawag na mga dwarves kung ang bangkay ay mukhang mas malaki kaysa sa karaniwang tao. Sinabihan siya ni Alabaster na mag-relax dahil kilala ang mga dwarves sa paggawa ng mga mech suit. Sumang-ayon dito si Granot at sinabing sila ang dahilan kung bakit nananatili ang kanyang bansa sa mga gulong magpakailanman. Dahil dito, iminungkahi ni Alabaster na mas palalimin pa ang kanilang ginagawa upang makapaghanap sila ng mas maraming lead tungkol sa singsing. Bigla na lamang, gumana ang suit at nagsimulang maglakad patungo sa kanila habang nangangakong maghihiganti para sa kanilang bansa. Matapos itong matamba, tinanong ni Sato si Alabaster kung normal ba ang isang nakakasawi na zombie suit sa mundong ito. Bago pa man makariyak si Alabaster, tumayo muli ang suit at nakita nila ang Dark Ring, na ginawa itong isang Dark Knight. Gayunpaman, bago pa man sila makariyak, nahuli nito si Sato at lumapit bago sinabihan ng Abyss King si Sato na itigil ang pakikipaglaban para sa isang mundong walang kinalaman sa kanya. Matapos tumanggi si Sato, sinira ni Alabaster ang pader at mabilis na hinalikan ni Hemi si Sato upang ibigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihang kailangan niya. Gamit ang mga singsing, sinira niya ang suit, ngunit tuluyang sumangga ang Dark Ring, na ikinagulat nila. Bawat isa pang Dark Ring ay bumabalik din sa Abyss King nang sa wakas ay mabawi na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa sumunod na sandali, isang portal ang bumukas at dalawang demonyong lobo ang nadaanan nila upang labanan sila. Habang naparalisa sina Sato at ang mga babae dahil sa takot, iminungkahi ni Alabaster na umatras dahil hindi pa sila nakakaharap ng ganito kalakas na mga halimaw noon. Gayunpaman, mayroong isang buong hukbo ng mga halimaw na naghihintay sa kabilang panig. Agad na sinabihan ni Sato si Zephyr na gamitin ang kanyang mga kapangyarihang dragon upang talunin sila, ngunit sinabihan niya itong kalimutan ito dahil hindi niya magagamit ang kanyang mga kapangyarihan ng hindi malapit sa tubig. Dahil wala nang natitirang mga pagpipilian, sinimulan ni Sato ang pakikipaglaban sa mga halimaw na hindi pa niya nakikita noon, at tumalon si Marcy upang tulungan siya. Gayunpaman, alam ni Alabaster na hindi sila maaaring manalo, at ang lakas ni Sato ay bumababa ng paunti-unti, kaya iminungkahi niya na tumakbo muli para dito. Matagumpay siyang lumikha ng isang barikada upang pigilan ang mga halimaw sa paghabol sa kanila. Ngunit habang sinusubukan nilang lahat na huminga ng malalim, nanlaki ang mga mata ni Alabaster sa takot. Habang nagsisimula siyang magpanik,
tinanong ni Sato kung ano ang nangyayari bago tumangala at nakita ang isang napakalaking portal na bumubukas. Habang pumapasok ang isang walang katapusang hukbo ng mga halimaw, sinabi ni Alabaster na hindi niya inaasahan na mababawi ng hari ng abis ang kanyang mga kapangyarihan bago nila makuha ang lahat ng singsing. Napaluhod siya sa takot sa kung ano ang mangyayari, ngunit sinabi ni Sato na maaari pa rin silang tumakbo at magplano ng kontra-atake. Matapos abutin ng hari ng abis si Sato upang matikman ang kanyang kapangyarihan, sinabi ni Alabaster na ang tanging paraan para mabuhay sila ay kung makakalabas si Sato ng buhay. Upang matiyak ang kanyang kaligtasan, lumikha si Alabaster ng isang portal upang ibalik sila sa mundo ni Sato. Napansin ito ng isang halimaw at sinubukang umatake, ngunit pinigilan ito ni Marcy at nagpas siyang manatili kasama si Alabaster, na pagkatapos ay sinabi kay Sato na siya na ang kanilang huling pag-asa. Matapos din siyang hilingin na protektahan si Hemi, pinadaan sila ni Alabaster sa portal at nagpasalamat kay Marcy sa pakikipaglaban sa tabi niya. Ilang sandali pa, nakaluhod si Hemi, umiiyak para kay Alabaster, habang si Sato ay tumatakbo palabas upang makitang nakabalik na sila sa kanyang mundo. Kinabukasan, nagising siya at nagtataka kung paano tinatanggap ng mga babae ang biglaang pagbabagong ito. Samantala, sinusubukan ni Hemi na ipaliwanag kung paano gumagana ang plot armor, ngunit kinasusuklaman na ni Grenot ang ideya ng pagtatago ng kanyang mga asset. Habang sinisimulan nilang asaran si Hemi, pumasok si Sato upang tingnan sila at pinagmasdan ang mga plot armor bago siya binati ni Hemi na parang dati lang. Pagkalipas ng ilang oras, nasa mall na silang lahat at sinusubukang bumili ng mga damit para sa mga babae, ngunit nag-aalala pa rin si Sato na mapansin ng mga tao ang mga kakaibang mukhang babae na kasama niya. Sinabi ni Hemi na hindi ito magiging problema dahil maaari silang magmukhang mga cosplayer. Pumayag si Sato at nagpas siyang magtuon sa sandali dahil tila hindi gaanong nababalisa si Hemi kumpara kagabi. Pagkatapos mamili, tumungo sila sa isang restaurant para kumain at sinamantala ang pagkakataong pag-usapan ang mga pagkakataong makabalik sa kanilang mundo. Habang nag-iisip ang lahat, nabigla si Nephrite sa lahat ng teknolohiyang kanyang natuklasan. Pagkatapos ay ginulat siya ng waiter bago kinuha ang kanilang order. Ilang sandali pa, tinanggap ni Grenot na hindi na sila babalik, ngunit tinanong ni Zephyr kung paano niya madaling masusuko na makitang muli ang kanyang mga tao. Sinabi ni Grenot na tiyak na mabubuhay sila nang wala siya, ngunit sa wakas ay nag-alala si Nephrites at sinabing iniisip niya ang kanyang nakakatakot na kapatid at Peridot. Matapos niyang sabihin na halos buong buhay niya ay ginugol na niya sa mundong ito, inatake ni Grenot si Zephyr dahil sa paglalagay ng laman sa kanyang mukha sa halip na mag-alala para sa kanyang kapatid at sa mga tao. Pagkatapos ay sinabi ni Zephyr na nahuhumaling siya sa mga matatamis at hindi niya mapigilan ang sarili. Habang patuloy niyang nilalamon ang mga pagkain, tiningnan ni Sato ang kanyang walang laman na pitaka para sa ekstrang pera, ngunit sinabihan siya ni Hemi na huwag mag-alala tungkol sa pera. Sa susunod na sandali, nakakuha si Zephyr ng ideya mula sa Sugar Rush, kaya iminungkahi niya na maghanap ng mga lugar na mayaman sa Mahika upang makabalik sila. Pagkalipas ng ilang oras, tumalon si Zephyr sa paliguan upang pakalmeyan ang kanyang nerbiyos pagkatapos ng isang buong araw ng pagkabigo. Nang tanggapin niya na ito na ang kanilang bagong realidad, nagkaroon ng magandang ideya si Grenot na magsimula ng isang bagong bansa ng mga taong mahilig sa pusa sa pamamagitan ng pag-bounce sa kahit sinong hibang na mahahanap niya. Matapos siyang sabihan na mag-relax, sinabi ni Nephrites na gusto niyang subukan ang pamumuhay na parang isang extrovert kahit minsan. Sa sumunod na sandali, ipinaalala ni Grenot kay Hemi na naghihintay si Sato na umuwi para mag-relax, kaya wala silang dahilan para manatiling walang experience. Gayunpaman, umakto si Hemi na parang bigla siyang hindi nakakarinig. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik si Hemi sa bahay ni Sato para magpalipas ng gabi. Ngunit sa halip na samantalahin ang pagkakataon na pilitin siya na parang talunan, tinanong ni Sato kung bakit sinabihan niya itong huwag mag-alala tungkol sa kanilang kasalukuyang kalagayan sa pananalapi. Lumabas na nag-iwan si Alabaster ng sulat sa kanilang bahay dahil inaasahan niya ang isang araw na tulad nito. Kinabukasan, bumalik sa paaralan ang dalawa at umakto na parang nagbakasyon sila ng matagal tulad ng iba. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang gumugol ng mas maraming oras si Nephrites sa library habang si Grenot ay nakikipagkaibigan sa kanyang mga kapwa-pusa. Sa kabilang banda, nanatili si Zephyr sa loob,
desperadong naghahanap ng paraan para makauwi. Pagkalipas ng ilang gabi, natagpuan ni Hemi si Sato sa portal site at sinabing alam niya kung paano ito palihim na lumalabas sa gabi para makahanap ng daan pauwi. Ipinaliwanag ni Sato na hindi niya basta-basta makakalimutan ang lahat ng kanilang iniwan. Matapos siyang maging emosyonal at magmakaawa na mag-focus sa kanilang bagong buhay na magkasama, sinubukan siyang pigilan ni Sato, ngunit isang liwanag ang sumikat mula sa dambana nang magpakita ang isang misteryosong babae. Sa isang tingin, nakilala niya si Sato bilang ang hari ng singsing, ngunit matapos ding makita ang mga aset ni Hemi na dumidiin sa kanya, humingi siya ng paumanhin sa panghihimasok at tumalikod upang umalis. Mabuti na lang at pinigilan nila siya at tinanong kung sino siya. Kaya, ipinakilala ni Ambir ang sarili bilang ang prinsesang dwarves. Lalo pa silang nalito dahil dapat ay nasawi na ang prinsesa. Ngunit ipinaliwanag ni Ambir kung paano lumikha ang kanyang mga tao ng isang mekanikal na replika ng tunay na prinsesa at tinakpan siya upang hintayin ang pagbabalik ng hari ng singsing. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang kaligayahan na sa wakas ay makita siya at lumapit para sa isang halik, ngunit pinigilan siya ni Hemi. Sinabi niya na walang saysay dahil bumalik na ang hari ng abis, ngunit nagpa siya pa rin si Ambir na maghintay hanggang sa magbago ang isip ni Sato. Ilang minuto ang lumipas, sumama sila sa ibang mga babae para sa hapunan, at nagsimulang magreklamo si Grenot tungkol sa paggugol ni Sato ng maraming oras sa labas. Matapos sabihin ni Nephrites na kailangan niyang tumigil sa pagpunta sa library dahil sa pananakot sa mga lokal, tinanong ni Zephyr sina Sato at Hemi kung saan sila nagpunta. Gayunpaman, pinigilan ni Hemi si Sato na pag-usapan si Ambir, at naghintay hanggang sa makabalik sila sa loob bago sinabihan itong huwag magsalita ng kahit ano dahil ang pagkuha ng huling singsing ay hindi makakatulong sa kanya na talunin ang Abyss King. Kinabukasan, bumalik sila sa buhay gaya ng dati. Ngunit pagkatapos iwan ni Hemi si Sato para makipagkita sa kanyang mga kaibigan, dumating si Ambir at tinawag si Sato na isang talunan dahil tinalikuran ang kanyang kapalaran para sa panandaliang pag-iibigan sa kanyang sira-sirang apartment. Pagkatapos ng klase, bumalik si Sato sa dambana upang hanapin si Ambir, na pagkatapos ay nagsabing maaari niya silang ipadala pabalik sa mundo ni Hemi. Gayunpaman, kailangan niya itong tanggapin bilang kanyang asawa, pati na rin ang kapangyarihan ng singsing. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, natagpuan ni Ambir si Sato sa bubong. At pagkatapos sabihin na umalis na si Hemi, sinabi niya na tama si Hemi sa pagtanggap nito bilang kanilang bagong buhay. Matapos niyang sabihin na ang mga singsing ay hindi sapat upang pigilan ang hari ng abis, tiniyak sa kanya ni Ambir na mananalo sila kung magdesisyon siyang bumalik. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Sato kung bakit siya nahuhumaling sa pagtulong sa kanya. Kaya ipinaalala ni Ambir sa kanya na ang layunin ng kanyang buhay ay tulungan siyang talunin ang hari ng abis at iligtas ang mundo. Sinabi pa niya na ganoon din ang nararamdaman ng ibang mga prinsesa, ngunit natatakot silang aminin ito. Napagtanto ni Sato na nag-iilusyon lang siya dahil walang paraan para tanggapin ng mga babae ang bagong buhay na ito ng pagkain ng merienda at pagtatago mula sa lipunan. Pagkatapos ay nagpasya siyang pakasalan si Ambir at halikan ito upang makuha ang kapangyarihan ng singsing nito. Pagkatapos, umuwi siya, at tumakbo si Hemi sa kanyang mga bisig upang sabihin sa kanya na iniisip niya si Alabaster at ang sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Pagkatapos lang, nakita niya ang singsing na lupa at napagtanto ang ginawa ni Sato, na nagpa-emosyonal sa kanya. Pagkatapos ay tiniyak sa kanya ni Sato na mananalo siya. Ngunit naging emosyonal si Hemi at sinabing baka matapos talaga siya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Sato na palagi siyang nakaligtas sa mga mapanganib na sitwasyon dahil naroon siya kasama niya. Matapos niyang sabihin na magiging pareho na lang ito sa pagkakataong ito, nabawi ni Hemi ang kaunting kumpiyansa at nagpas siyang suportahan siya. Nang matapos iyon, ipinaalala ni Hemi kay Sato ang kanyang pangako na magtagumpay sa mundong ito, at sa pagkakataong ito ay sa wakas ay nagpasya siyang ibigay sa kanya ang gusto nito. Sa kasamaang palad, dumating si Ambir sa pinakamasamang posibleng panahon at humingi ng tawad bago sinabing nabuksan na niya ang portal at mayroon silang isang pagkakataon para bumalik. Habang nagbibihis ang mga lovebird, tumakbo si Grenot kasama ang iba pa bago sinabing narinig nila ang lahat tungkol kay Ambir noong isang gabi. Matapos ding sabihin na naiintindihan nila kung bakit natakot si Hemi, tumalon sila sa portal.
Pagkabalik sa Earth Nation, sinuri ni Ambir ang kanilang paligid at sinabing wala siyang maramdaman. Nang sandaling iyon, sinabihan sila ni Granot na manatili sa likod dahil naaamoy niya ang dugo. Pagkatapos ay binuksan ni Ambir ang kanyang mga floodlight at ipinakita ang hindi mabilang na mga katawan ng mga sundalo at halimaw na nakakalat sa kanilang paligid. Habang natatakot silang lahat na ang Abyss King ang tunay na nanalo, nakarinig si Granot ng isang boses, kaya tumakbo sila sa gilid at nakita ang isang grupo ng mga sundalo na lumalaban pa rin sa kawan ng mga halimaw. Sa sumunod na sandali, umilo ang mga singsing ni Sato, at mabilis nilang napagtanto na ito ay dahil malapit na ang hari ng Abyss. Doon din, may ilang sundalong sumalakay sa hari ng Abyss, ngunit hinaranggan niya ito gamit ang isang nagliliyab na harang bago sila pinagpira-piraso. Matapos mapanood ang lakas ng kanyang mga pag-atake, sinabihan ni Ambir si Sato na putulin ang mga halimaw at lumapit ng sapat para mabigla siya. Sumang-ayon siya sa kanya, ngunit nag-aalala ang mga babae. Kaya, ipinaalala ni Sato sa kanila na bumalik sila upang harapin ang panganib na ito ng tuluyan. Pagkatapos ay inalok siya ni Nephrites at Zephyr ng kanilang suporta at nagmakaawa na manalo siya. Matapos siyang halikan ni Granot sa pisngi, binati rin siya ni Ambir ng good luck. Pagkatapos, tinapos ito ni Hemi ng isang halik upang pasiglahin ang kanyang mga kapangyarihan. Nangako rin siyang hihintayin siya na parang may mas magandang gagawin siya. Ilang sandali pa, nalampasan ni Sato ang huling bug zone ng mga halimaw. Ngunit nang salakayin niya ang Abyss King, hinaranggan niya ang atake at sinabi kay Sato na matagal na niya itong hinihintay. Bigla na lang, sinabi ng mga singsing kay Sato na tiyak na ang kanyang tagumpay. Matapos silang magsama sa isang makapangyarihang singsing, pinakawalan ni Sato ang kapangyarihang antas Diyos na lumamon sa buong lugar at hinati ang Abyss King sa kalahati. Habang lumuhod siya, nahabol niya ang kanyang hininga. Nakita ng mga babae ang Abyss King na nasa kalahati at natuwa, ngunit sinabihan sila ni Granot na pigilan ang kanilang pananabik. Nakaligtas ang Abyss King sa pag-atakeng iyon, at ito ang nagpaisip kay Sato kung gaano siya karapat-dapat na magdala ng mga singsing. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang lumaban muli, nawalan siya ng malay. Kaya, nagmadali ang mga babae na tulungan siya. Habang nagtataka si Sato kung bakit hindi niya maigalaw ang isang kalamnan, kinontrol ng Abyss King ang kanyang katawan at tumawag ng isang madilim na globo upang maubos ang kanyang puwersa sa buhay. Mabuti na lang at pinigilan siya ni Granot habang hawak ng iba si Sato at ipinaalala sa kanya na nangangako silang tutulong. Pagkatapos niyang pasalamatan sila, tumawag ang Abyss King ng isa pang alon ng mga halimaw upang tapusin sila. Muntik ng madurog si Granot sa proseso, ngunit nailigtas siya ni Ambir at nagawang pigilan ang karamihan sa mga halimaw. Nang mga sandaling iyon, nakabangon na si Sato, ngunit nang subukang lumaban muli, ang labis na pagkawala ng lakas mula sa Abyss King ay nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos ay napanaginipan niya ang kanyang maikling buhay kasama si Hemi bago nagising sa mga ulap at nakita si Alabaster. Agad na inakala ni Sato na papunta na siya sa langit, ngunit sinabihan siya ni Alabaster na umalis na dahil mayroon pa siyang malaking labanan na dapat ipanalo. Matapos sabihin ng mga babae kay Sato kung paano sila iniligtas ni Alabaster sa huling sandali, tinanong ni Sato kung paano sila nakaligtas ni Marcy. Lumalabas na dumating si Simara matapos silang ipadala ng matandang geyser sa portal, at sa tulong niya, nagawa nilang magpatuloy sa pakikipaglaban. Habang nagsisimulang aminin ni Simara ang kanyang pag-ibig sa matandang nilalang, nagtanong ang mga babae tungkol sa kanilang mga bansa, at sinabi ni Alabaster na sila ay buo pa rin. Gayunpaman, tila hindi titigil ang hari ng Abyss anumang oras sa malapit na hinaharap, kaya kailangan nilang makahanap ng paraan upang pigilan siya. Muling nag-alala si Sato, ngunit tiniyak sa kanya ni Alabaster na mananalo sila. Pagkalipas, nakabalik sila sa bansa ni Hemi, at sa sandaling makalapag sila, isang babae ang tumakbo palapit kay Sato upang tanungin si Sato kung maaari na ba silang tumigil sa pagtatago. Matapos tiyakin sa babae na wala silang dapat ipag-alala, tinanong ni Sato at ng mga babae si Alabaster kung paano sila mananalo dahil malinaw na hindi sapat ang lahat ng 5 singsing upang pigilan ang hari ng Abyss at ang kanyang mga Dark Ring. Pagkatapos ay sinabi ni Alabaster na hindi niya alam ang tungkol sa mga Dark Ring bago ang lahat ng mga kamakailang pag-atake. Tungkol naman sa kanyang henyong plano, kailangan lang nilang mahalin pa si Sato at gawing mas makapangyarihan ang mga singsing bago muling labanan ni Sato ang hari ng Abyss.
Pagkalipas ng ilang oras, inakay ng isang katulong si Sato sa kanyang silid upang makapagpahinga siya. Ngunit naroon din ang lahat ng mga prinsesa na naghihintay sa kanyang pagdadala sa kanila sa Dreamland. Noong una, nataranta si Sato dahil hindi pa niya ito nagagawa kay Hemi, ngunit pagkatapos ay nagsimulang makipagtalo si Zephyr kay Grenot. Nakahinga ng maluwag si Sato dahil baka mabuhay lang siya sa gabi ng buo ang kanyang launcher. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Hemi upang gumugol ng ilang oras na magkasama, ngunit may iba itong plano. Matapos magdesisyong pag-usapan ang tungkol sa pamilya nito, dinala niya si Sato upang makita ang puntod ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay sinubukan niyang sabihin ang tungkol sa kanyang kapatid, ngunit dumating si Alabaster na may dalang balita. Tila nakahanap siya ng isang makapangyarihang salamangkero upang sanayin siya, at ito ay isang babaeng puno ng mga plot armor na nagngangalang Reverie, na nagkataong nakababatang kapatid din ni Hemi.